Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2571 hanggang Kabanata 2600. Kabanata 2571. Ang langit ay puno ng apoy, lahat ay patungo kay Menglay. Iwinasiwas ni Menglay ang kanyang kutsilyo, at ang dagat ng apoy ay nahati na para bang ginupit ng gunting. Ang apoy ay nahulog sa magkabilang gilid ng lalaki at unti-unting naglaho. Isang malamig na gintong liwanag ng kutsilyo ang biglang lumipad patungo sa maliit na pulang ibon. Kung hindi ito umiwas kaagad, tiyak na naputol ito sa dalawa. Ang lakas ni Menglay. Napakatibay ng kanyang gintong katawan bilang sundalo, hindi napigil ang purihin ni Hansen ang kalaban. Si Menglay ay isang transmutation deified, at nang gawing sandata ang isa pang deified Xenogeneic, mas lalo pang lumakas ang kanyang lakas. Kahit ang isang primitive deified ay mahihirapang talunin siya. Ang katawan ni Hansen ay nagniningning sa makulay na liwanag ng bahaghari. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, hawak niya ang isang palaso na may kaparehong liwanag. Ibinanat niya ang tali ng six-core snake bow at pinakawalan ang palaso patungo kay Menglay. Pagkaalis ng araw mula sa mga daliri ni Hansen, ito'y agad na nawala. Paglitaw muli nito, tinamaan ito ng gintong kutsilyo ni Menglay. Nabali nito ang palaso ng walang kahirap-hirap, dahilan upang mabigla si Hansen. Nagawang makita ni Menglay ang palasong nag-teleport. At nabali niya ito ng ganun na lang. Nakakatakot ang kapangyarihan niya. Ganyan ba kalakas ang klase ng transmutation? Gaano pa kaya kalakas ang isang tunay na Diyos? Bulong ni Hansen habang papalapit si Menglay na parang isang gintong Diyos ng digmaan na sinasakop ang buong langit. Sinakop ng kutsilyo ang lahat ng espasyo. Naramdaman ni Hansen na hindi na siya makakaiwas. Kung lubos na niyang naipapractice ang tunay na God's Wonder, kaya sana niyang mag-teleport kahit saan. Pero sa ngayon, hindi pa niya iyon kayang gamitin. Nagninangas ang kanyang mga mata habang hinugot niya ang Purple Copper Gean. Gumamit siya ng isang estilo na kayang pasabugan ang langit. Pang! Nabiyak ang liwanag ng kutsilyo ng gintong Diyos. Si Hansen at ang kanyang espada ay tumilapon. Nanginig ang espada, at muntik nang maputol ang kanyang mga braso. Ang mga kalamnan sa kanyang mga kamay ay may malalalim na hiwa, at kita ang kanyang mga buto. Ha! Nablock mo ang aking kutsilyo at hindi nabasag. Magaling na sandata iyan. Ilang deified weapons ba ang pagmamayari mo? Tanong ni Menglay habang nakatingin sa espada ni Hansen na puno ng pagtataka. Hindi siya sinagot ni Hansen. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang Purple Copper Gean. Ang kapangyarihan ba ng taong ito ay gumagana lang laban sa mga kalaban sa loob ng tiyan ng Black Hole Spider? Ang espada ay isang race weapon, kasing halaga ng mga sandata sa antas ng tunay na Diyos. Pero sa ngayon, parang kulang ito sa bisa. Pero inaasahan na ni Hansen iyon. Hindi pa niya alam kung ano ang tunay na kapangyarihan ng espada kaya hindi pa nailalabas ang buong potensyal nito. Bukod pa roon, masyado pang mahina si Hansen. Hindi niya kayang gamitin ang buong lakas ng espada para harapin si Menglay, at tila hindi pa ito seryoso. Hansen, dapat alam mong ang unang atake ko ay banayad lang. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, ang susunod na atake ay hindi na magiging magaan, banta ni Menglay habang papalapit. Ang buong paligid ay umuuga sa lakas ng kanyang tinig. Maging ang katawan ni Hansen ay bahagyang nanginag. Pero hindi dahil sa takot kundi dahil sa sobrang tensyon ng labanan. Dahil dito, nailalabas niya ang lahat ng nakatagong lakas sa kanyang katawan. Ito ang pinakamalaking laban sa mga nagdaang taon para kay Hansen, at kailangan niyang manalo. Ang pagkatalo ay hindi opsyon. Kapag natalo siya, ang lahat ng kasama niya ay mapapahamak. Habang tinatitigan ni Hansen si Menglay na parang Diyos na lumalapit, ang kanyang purple eye butterfly ay umiikot ng mabilis. Bago pa umatake muli si Menglay, inilabas na ni Glasses ang kanyang test result. Target, Extreme King na lalaki. Gene Age Calculation, 12,300 taon. Gene Level, Transmutation Deified. Gene Potential, 8 bituin. Nagulat si Hansen. Mukhang mas mahirap unawain ang Gene Potential kaysa inakala niya. Kahit ang isang Transmutation Deified ng Extreme King ay may 8 bituin lang. Ibig sabihin, kahanga-hanga talaga ang 8 bituin ni Isha.
Ngunit sa ngayon, hindi mahalaga kung ilang bituin si Meng Lai. Ang mahalaga ay kalaban niya ito, at kailangan niya itong talunin. Target, lalaking leon. Gene age calculation, 163,000 taon. Gene level, primitive deified. Gene potential, 6 na bituin. Ito ang datos ng deified xenogeneic na ginawang kutsilyo. Pero sa ilalim ng kapangyarihan ni Meng Lai, mas malakas pa ito kaysa dati. Beats. Isa pang atake ang papalapit. Tinaga ng gintong liwanag ng kutsilyo ang universo, para bang hinihiwa nito ang mismong espasyo. Namula ang mata ni Hansen, at ang kanyang buong katawan ay nagkulay pula. Pagbagsak ng gintong liwanag ng kutsilyo, bigla itong nawala. Napakunot noo si Meng Lai pero hindi na siya tumingin sa paligid. Alam niyang nasaan si Hansen. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para dukitin ang sarili niyang mata. Pang! Pumutok ang kanyang mata. Isang sariling atake iyon. Bumulwak ang gintong dugo. Nahulog si Hansen mula rito. Ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Blood Eye Evil God para makapasok sa mata ni Meng Lai. Hindi niya inasahan na dudukitin ni Meng Lai ang sariling mata. Kaya't napilitan siyang lumabas. Hansen, tigilan mo na ang mga ganyang taktika. Hindi yan uobra sa akin, sabi ni Meng Lai. Bagamat duguan pa rin ang kanyang mata, nabawasan na ang daloy ng dugo. Hindi pa rin ito gumagaling, kaya hindi na makakabalik si Hansen sa loob ng mata gamit ang kanyang kasanayan. Bagamat bulag na, kaya pa rin ni Meng Lai nasundan ang bawat galaw ni Hansen. Iwinasiwas niya ang Gold Lion Head Knife, at lumitaw ang nakakasirang gintong liwanag. Nakakatakot ang lakas nito, tila babagsak ang buong kalawakan. Binuka ng Peacock King Robe ang mga pakpak nito. Pinalibutan si Hansen ng kadena ng bahagharing enerhiya. Ikinabit niya ito sa Purple Copper Giant, at ginamit ito bilang palaso sa 6-core snake bow. Habang humaharap sa gintong liwanag, ibinanot ni Hansen ang bow at pinakawalan ang espada. Nawala sa bahagharing ulap ang espada. Nang muling lumitaw, sinalubong nito ang nakakatakot na gintong liwanag. Hindi nag-alala si Hansen na mababasag ang espada. Mahirap sirain ang race weapons. At kahit masira pa ito, ayos lang. Ayaw niya rin naman sa bagong tenga at buntot niya. Pang! Nagbanggaan ang Purple Copper Giant at ang gintong liwanag. Parang sumabog ang araw. Isang nakakasirang shockwave ang lumaganap sa paligid. Pinanood ni Hansen ang pagsabog. Bumalik ang espada na parang apoy na umiikot. Hinuli niya ito at napansin na niwalang gasgas. Tinitigan ito ni Meng Lai na parang nawala ng ulirat. Ginamit na niya ang napakalakas na atake, pero hindi man lang nasira ang espada. Isa pa bang deified weapon ito tulad ng Shield of the Medusa's Gaze? Tanong ni Meng Lai. Masayang tiningnan ni Hansen ang espada. Hindi ko pa alam ang tunay nitong kapangyarihan, pero mukhang maganda nga. Kaya nitong hadlangan ang kutsilyo ni Meng Lai. Sa isiping ito, muli niyang inilagay ang espada sa tali ng 6-core snake bow, at muling tinutok ito kay Meng Lai. Kabanata 2572. Muling pinakawalan ni Hansen ang Purple Copper Giant gamit ang 6-core snake bow, parang isang palasong may nakakalaslas na hangin. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang inilagay niyang puwersa. Sa mismong sandaling umalis ang GN mula sa string ng bow, bigla itong nawala na parang nag-teleport. Hindi uobra ang teleportation sa akin maliban na lang kung kaya mong mag-teleport nang hindi gumagambala sa espasyo, malamig na wika ni Meng Lai. Itinaas niya ang kanyang kamay sa hangin. Biglang lumitaw ang Purple Copper Giant sa ere, eksaktong sa lugar kung saan inilagay ni Meng Lai ang kamay niya. Hinawakan niya ito. Hindi ginamit ni Meng Lai ang kanyang Lion Head Knife ngayon. Sa halip, sinubukan niyang hawakan ang GN gamit ang kamay upang mas mapagmasdan ito at malaman kung anong klaseng deified weapon iyon. Ngunit bago pa man tuluyang mahawakan ni Meng Lai ang GN, bigla itong lumihis sa direksyon at muling nawala sa kanyang paningin. Sa muling paglitaw ng GN, nakausli na ito sa kanyang dibdib. Maganda ang tira na yon, sabi ni Meng Lai na para bang wala lang sa kanya ang pagkatusok. Base sa karanasan niya sa pakikipaglaban kay Hansen, sigurado siyang hindi makakasira ng kanyang Gold Soldier Body ang ordinaryong deified weapon. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang dibdib, nakita niyang tinamaan ang puso niya at dahan-dahang umaagos ang gininto ang dugo ng isang Diyos mula sa kanyang katawan. Paanong nangyari yun? Hindi makapaniwala si Meng Lai. Hindi dapat nasasaktan ng Gold Soldier Body niya ng kahit anong normal na deified weapon, at si Hansen ay king class lamang. Kahit pag gumamit ng deified weapon si Hansen, hindi niya dapat kayang sirain ang katawan ni Meng Lai.
Pero ang sakit na nararamdaman niya ay tunay, hindi ilusyon. Maliban na lang kung isang posibilidad ang sumagi sa isipan ni Menglay. Kumurap ang kanyang mga mata. Sa halip na lumaban, hinawakan niya ang hawakan ng Jian. Maliban na lang kung ito ay isang butterfly deified weapon, kaya nitong sirain ang aking gold soldier body. Nagningning ang mga mata ni Menglay. Hinugot niya ang Jian mula sa kanyang katawan. Nang maalis ito, biglang gumaling ang sugat. Walang bakas na natira. Nang makita ni Hansen na tinamaan ang puso ni Menglay, natuwa siya. Pero ang kasiyahang yun ay panandalian lamang. Nang makita niyang biglang gumaling si Menglay, napakunot ang noo niya. Nakakamangha talaga ang lakas ng mga deified elites. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang makapangyarihang sandata. Dahil ganyan ka ka-generous, ibigay mo na rin sa akin ang Shield of the Medusa's Gaze, pang-aasar ni Menglay habang binabalot ng Golden Godlight ang Jian. Ang kapangyarihan ng Gold Soldier King Body ay kayang gawing gold weapon ng mga deified beings at deified weapons. Hindi man ito kayang baguhin ang elemento ng isang sandata, nagagawa pa rin itong ariin at gamitin ni Menglay. Habang unti-unting nagiging ginto ang Jian, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Menglay. Ang Jian ay hindi na nagbabago ng kulay. Muling naging kulay ube ito. Ang mga misteryosong ukit sa Jian ay biglang kumislap at pinasabog ang kamay ni Menglay. Imposible to. Isa ba to, totoong god weapon? Tingin niya sa kanyang kamay, ang parte ng palad na humawak sa Jian ay wala nang gininto ang ningning. Karaniwang balat na lang iyon. Isang sandata na hindi man lang ginagabayan ni Hansen, pero nasira ang bahagi ng kanyang gold soldier power. Hindi ka panipaniwala. Itinaas ni Menglay ang ulo niya. Nakatitig ang mga mata niya, naglalagablab sa determinasyon. Isang totoong god weapon, dalawa pa. Hansen, napakapalad mong tao. Dalawang tunay na god weapon ang nasa iyo. Samantalang ang ibang deified elites ay iyak sa lupa para lang makakuha ng isa. Kung alam mong mapalad ako, bakit ba lagi mo pa rin akong ginugulo? Hindi ba't nilalabag mo ang kagustuhan ng mga Diyos? Malamig na tanong ni Hansen habang binubuhat muli ang Jian. Tumawa si Menglay. Muling lumiwanag ang kamay niyang nawala ang liwanag kanina. Ang landas ng ebolusyon ay pakikipaglaban-laban sa langit. Ang iyong lakas ay nagmumula sa pagkatalo ng iba. Kung hindi ka makikipaglaban, ikaw ay magiging basura na lang na tinatapakan ng iba. Magaling ang kapalaran mo, kaya kukunin ko ito para sa amin. Sa dalawang god weapons na ito, lalong lalakas ang Extreme King. Iyan ang kapalaran ko, at ng lahi ko. Sumabog ang buong sistema sa gininto ang liwanag. Tumugon pati mundo sa sinambit ni Menglay, tila sang-ayon ito. Kahit kalaban ni Hansen si Menglay, aminado siya, may punto ang sinabi nito. Sa universo, lahat ng bagay ay may buhay. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magtagumpay sa gitna ng dugo at buto ng iba. May punto ka. Tumitibay ang loob ni Hansen. Inilagay niya muli ang Jian sa bow, pinaga niya ang Jad Esken, Blood Pulse Sutra, at Peacock King Soul Robe. Kumikinang sa kapangyarihan ang buong katawan ni Hansen. Ang kanyang puso ay tila generator na walang tigil ang tibok. Maging ang balahibo ng kanyang balabal ay lumiliwanag ng makulay na ilaw na bomb-alot sa Jian. Pati ang kanyang tainga at buntot ay kumikislap sa lila. Pagkakita ni Menglay kay Hansen, napasigaw siya ng, nauunawaan ko na. Ang sandatang yan ay pag-aari ng mga fox. Yan ang Cupid's Jian. Kaya pala nakasira sa katawan ko. Cupid's Jian. Anong klaseng pangalan yan, naiiling na tanong ni Hansen. Tumawa si Menglay. Ang Cupid's Jian ay tinatawag ding Charming God's Jian. Akala ko nawasak na ito noon pa sa Geno Hall. Hindi ko inaasahang hawak mo pala ito ngayon. Pinapanigan tayo ng langit. Sa Jian na ito, muling sisikat ang pangalan ng Extreme King. Kabanata 2573. Tila alam mo ang tungkol sa Charming God's Jian, pero alam mo ba kung anong kapangyarihan meron ito? Kumabog ang dibdib ni Hansen sa posibilidad. Baka alam ni Menglay ang uri ng kapangyarihang taglay ng Purple Copper Jian. Tiningnan ni Menglay si Hansen na para bang nababasa ang iniisip nito. Ngunit nagsalita pa rin siya, baka madismaya ka. Ang Charming God's Jian ay ang pinakamalakas na sandata ng lahi, pero siya ring pinakamahina. Malakas ito dahil pinapalakas nito ang karisma ng may-ari. Ginamit ito ng Fox Alpha para maakit ang kahit anong nilalang. Kung magagamit ng maayos, kaya nitong pasunurin ang libu-libong lahi. Pero mahina rin ito pagdating sa direktang pagsira. Kaya hindi ito makakatulong sa iyo ngayon. Ang ibig mong sabihin wala itong attack power. At dahil dyan, wala itong silbi. Hindi naniwala si Hansen. Pinakawalan niya ang Jian patungo kay Menglay.
May shockwave sa espasyo, at sa isang iglap, nawala ang Jian. Nang ginamit ni Hansen ang Jian para talunin ang halimaw sa tiyan ng Black Hole Spider, lumitaw ang tunay nitong lakas. Hindi siya naniniwalang mahina ito sa destructive power. Pang! Sa muling paglitaw ng Jian, sinalubong ito ni Meng Lai ng malakas na paghataw gamit ang kanyang armas. Tumama ito sa Jian. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Mabilis niyang sinubukang hawakan ang Jian gamit ang dalawang kamay, pero aktibo pa rin ang kapangyarihan nito. Sa kabila ng pagsisikap, tumama ang Jian sa dibdib niya. Parang asteroid na sumalpok sa planeta, tumilapon siya at bumulusok sa isang bundok. Nang tingnan niya ang dibdib, naroon pa rin ang Jian na kanina lang ay tumama kay Meng Lai. Ngayon, siya naman ang tinamaan ng parehong atake. Hinawakan ni Hansen ang hawakan ng Jian para bunutin ito. Pero bago pa siya makagalaw, biglang lumitaw ang gintong katawan ng Diyos ni Meng Lai. Umatake siya gamit ang kanyang Gold Lion Head Knife. Ang nakakatakot na gintong liwanag ay tila kaya nitong hatiin ang planeta. Sumigaw ang maliit na pulang ibon na parang phoenix. Mula sa bibig nito ay lumabas ang isang dagat ng apoy na bumagsak kay Meng Lai para pigilan ang pag-atake. Pero ang maliit na pulang ibon ay primitive pa rin at ang sandata ni Meng Lai ay may parehong level. Sa kanyang kanang kamay, ginawa niya itong pananggalang na sumikop sa kalangitan at pinatay ang apoy. Nang makita ito, napabuntong hininga si Miss Mirror. Sa huli, kailangan pa ring mamatay si Hansen. Kung si Bai lang ang pinatay niya, baka pwede pa siyang mabuhay. Pero ngayon, hawak niya ang tunay na god weapon na Shield of the Medusa's Gaze at race weapon ng Fox. Kailangan na siyang patayin. Boom! Lumabas ang isang nakakatakot na gintong liwanag ng kutsilyo at sumabog ang buong planeta. Ganoon katindi ang liwanag na pati buong galaxy ay naliwanagan. Umalangaw-ngaw ang shockwave sa buong sistema. Hansen, wala nang magawa si Hisha habang nakikipaglaban kay Miss Mirror. Nang makita niya ang pagsabog, namutla siya. Captain! Tapos na ang lahat. Malayo roon, sa loob ng White Whale, natigilan ang mga pirata. Nagyelo ang kanilang mga mukha. Kahit isang deified na nilalang, mamamatay sa ganoong kapangyarihan. Lalo na si Hansen na hindi pa deified. Umaasa lang siya sa kanyang mga treasure level na sandata. Naisip ng mga pirata kung dapat na ba silang lumuhad at magmakaawa. Baka sakaling palayain sila. Samantala, natuwa naman ang mga nakakulong na Extreme King Knights. Patay na si Hansen. Kayo naman ang susunod. Malisyosong sabi ng isang knight sa pirata. Pak! Sinampal ito ni Bauer at bumagsak sa sahig. Nilinis niya ang kamay na parang may nadikit na dumi. Gamulong sa sahig ang knight, hawak ang kanyang panga. Basag ang kanyang mga ngipin at bali ang panga. Tumahimik ang ibang knights. Nakalimutan nilang naroon pa rin si Bauer, ang munting demonyo. Tiningnan sila ni Bauer at napayuko silang lahat. Walang naglakas loob tumingin sa kanya. Hindi mamamatay ang tatay ko, mariing wika ni Bauer. Tapos, muling tumingin palabas ng barko. Tahimik lang ang mga knight, pero sa isip nila, si Hansen lang naman ay may ilang deified weapon. Paano siya lalaban kay Meng Lai? Patay na siya. Susunod ka na, maliit na demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, humupa na ang liwanag ng pagsabog ng planeta. Biglang sumigaw si Fang Qingyo, buhay si Hansen. Nagtinginan ng mga pirata at knights. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Lumutang si Hansen sa espasyo, may hawak na kalasag na siyang nagligtas sa kanya. Dahil sa pagsabog, medyo nasunog ang kanyang armor at balahibo, pero hindi siya nasaktan ng malubha. Ang pinakamalubhang sugat niya ay mula sa Jian na nakabaon sa dibdib niya. Ay, nakalimutan ko na may Shield of the Medusa's Gaze ka pala, ani Meng Lai. Pero hindi ito race weapon. Hindi ito matalino. Hindi ito sumusunod sa utos. Hindi mo ito magagamit tulad ng Charming Gods Jian. Mabuti na rin siguro. Umubo si Hansen, tumulo ang kaunting dugo mula sa labi niya. Tiningnan niya si Meng Lai ng malamig, sigurado ka bang hindi ko ito kayang gamitin? Ang Shield of the Medusa's Gaze ay dating tunay na god weapon ng Alpha ng Ghana, sagot ni Meng Lai na may mapanlinlang na ngiti. Noon, kabilang ito sa 10 pinakamalalakas na deified weapons. Kapantay ng race weapon ng Ghana na tinatawag na Purgatory Heaven. Pero may malaking pagkakaiba ang race weapon at true god weapon. Ang mga race weapon ay parang may sariling buhay. Kaya nilang mag-isip at pumili ng master. Kahit mababa ang level ng gumagamit, basta tinanggap sila ng sandata, magagamit pa rin nila ito. Pero ang true god weapon ay hindi ganoon. Kung wala kang true god power, hindi mo magagamit ang tunay nitong lakas.
Kahit isang mababang deified, kung kapareho ang elemento ng sandata, kaya niyang gamitin ang kaunting kapangyarihan nito. Pero ikaw, hindi ka pa deified, at hindi mo rin kapareho ng elemento ang Shield of the Medusa's Gaze. Kaya hindi mo ito magagamit. Hindi mo magagamit kahit 1/10,000th of a nanogram kapangyarihan nito. Para lang itong ordinaryong kalasag para sa iyo. Sayang at ang Shield of the Medusa's Gaze ay isang kalasag, dagdag pa ni Menglay. Pero ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi lang pangdepensa. Biglang sumiklab ang kanyang gintong kapangyarihan. Ang Lionhead Knife ay nagniningning sa ilaw ng Diyos na kakayanig sa buong mundo. Parang puputulan nito ang kalawakan. Habang papakawalan na ni Menglay ang liwanag ng kutsilyo, hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Mahigpit pa rin niyang hawak ang Shield of the Medusa's Gaze. Sa harap ng tila di matitinag na lakas, ibinuhos niya ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang katawan papunta sa kalasag. Sa ibabaw ng kalasag, nakaukit ang mukha ng isang magandang babae. At bigla, dumilat ang kanyang mga mata at nagliwanag. Kabanata 2574. Imposible. Nagbago ang ekspresyon ni Menglay nang makita niyang nagliwanag ang mga mata ng babaeng nakaukit sa kalasag ni Hansen. Namutla ang kanyang mukha. Noong pumasok ang Gana sa Geno Hall, hindi nila kailangang lumaban para sindihan ang kanilang ilawan. Noon, marami pang mga Geno Lantern ang hindi pa nasisindihan. Ngunit hindi iyon nangangahulugang mahina ang Gana. Kalaunan, ginamit ng Gana Alpha ang Purgatory Heaven at ang Shield of the Medusa's Gaze, kapwa mga deified weapon, upang kontrolin ang mundo. Iilan lamang ang kayang lumaban sa kanila. Ang mga tulad ni Ancient Water God ay hindi man lang nakaapak sa pintuan ng Geno Hall, pero ang Gana Alpha ay lumaban sa loob ng ilang araw bago siya bumagsak. Patunay iyon kung gaano siya kalakas. Para sa karaniwang mga lahi, ang pinakamalakas na deified weapon ay ang raised weapon nila. Ngunit para sa Gana Alpha, kahit hawak niya ang Purgatory Heaven, ang pinakamatindi niyang sandata ay ang Shield of the Medusa's Gaze. Dahil sa sandatang iyon, nagawa niyang kontrolin ang karamihan ng mga nilalang at labanan ng mga ito. Narinig ni Menglay ang tungkol sa kapangyarihan ng Shield of the Medusa's Gaze, pero hindi niya pa ito nasaksihan. Kung may pagpipilian siya, sana'y hindi na lang niya kailanman nakita ang sandatang iyon, lalo na't siya ang naging target nito. Mamatay ka, sigaw ni Menglay habang nakakuyom ang mga ngipin. Binuo niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang Gold Soldier King body. Isang nakapanghihilakbot na liwanag ng kutsilyo ang bumagsak na parang buhos ng kalangitan. Gusto niyang patayin si Hansen bago pa tuluyang gumising ang Shield of the Medusa's Gaze. Hindi niya pwedeng hayaan ang sinaunang sandata na magising ng buo. Ang gintong liwanag ng kutsilyo ay parang aurora ng universo na kayang baliin ang langit at wasakin ang lupa. Hindi ito kayang pigilan ng isang kalasag. Kahit magtago si Hansen sa likod ng kalasag, siguradong mamamatay siya. Wala nang ibang opsyon si Hansen. Kinagat niya ang labi at ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa Shield of the Medusa's Gaze. Isang huling sugal. Sa loob ng White Whale, namangha ang lahat. Ang kapangyarihan ni Menglay ay masyadong nakakatakot. Kayang wasakin ng isang ataking iyon ang isang buong lahi. Parang kaparusahan ng Diyos na hindi maaaring salungatin. Napakalakas ni Ginoong Menglay. Karapat-dapat talaga siya sa titulong deified ng Extreme King. Mas higit pa siya sa mga deified ng mas mababang mga lahi. Siyempre, espesyal talaga ang tiyuhin ng hari. Masayang-masaya ang mga Extreme King Knights. Sana raw mapatay ni Menglay si Hansen para tuluyang maligtas sila. Pero takot ang naramdaman ni na Fang Qingyu at ng mga pirata. Kahit milyon pa sila, kayang durugin ng isang ataking iyon ang lahat. Hindi nila maunawaan ang dami ng kapangyarihang nararamdaman nila. Tapos na talaga, patay na si Captain, sabi ng isang pirata. Mabait si Captain sa amin. Kung mapasakamay tayo ng Extreme King, ewan ko na lang kung makakaligtas tayo. Namumutla sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Higit pa sa inaakala nila ang lakas ng ataking ito. Yinakap ni Ningyu si Bauer, habang umiiyak ito. Pipapatayin ba rin niya tayo? Ayoko pang mamatay. Patuloy na bumuga ng apoy ang maliit na pulang ibon, isang dagat ng apoy na pilit hinaharangan ang gintong liwanag ng kutsilyo. Pero kahit anong gawin nito, hindi nito mapigilan ang liwanag. Sa bawat tama ng kutsilyo, sumasabog ang apoy na parang paputok. Naging seryoso ang mukha ni Isha. Inilabas niya ang teeth knife sa kaliwang kamay at pumutol ito ng espasyo. Isang bitik sa kalawakan ang nabuksan malapit kay Hansen. Kung papasok si Hansen doon, makakaiwas siya sa kamatayan. Pero hindi nakita ni Hansen ang bitik sa espasyo. Namumula ang kanyang mga mata, nakakatakot.
Nakatingin siya kay Menglay. Hindi dahil ayaw ni Hansen tumakas, hindi lang talaga niya kaya. Lahat ng kapangyarihan niya ay sinisipsip ng Shield of the Medusa's gaze. Sa sandaling magliwanag ang kalasag, naramdaman niyang parang ligaw na kabayo ang kapangyarihan niya, diretsyong damaloy sa kalasag. Nanghina agad ang kanyang katawan. Parang sinipsip ng isang halimaw ang lahat ng laman, dugo, at lakas niya. Parang naging kalansay siya, tuyot na tao. Maging ang Peacock Soul Robe ay namatay na rin ang liwanag. Nawala ang rainbow glow, at muntik nang mamatay ang Peacock King Beast Soul. Unti-unting bumuka ang mata ng babaeng nakaukit sa Shield of the Medusa's gaze, parang naghihingalo, kalahating gising at kalahating tulog. Pagdilat ng mga mata, lumabas ang dalawang kakaibang liwanag na kulay lila. Tumama ito sa gintong liwanag ng kutsilyo, ang liwanag na kayang sirain ang universo. Sa hinaharap, hindi maipapaliwanag ng mga nakasaksi ang eksenang ito. Nang salubungin ng kakaibang liwanag mula sa mata ni Medusa ang gintong kutsilyo, natigil ito sa ere. Hindi lang kutsilyo, lahat ng tinamaan ng lila ay huminto. Pati si Menglay, na kanina'y parang Diyos, ay naging estatwa kasama ang kanyang gintong kutsilyo. Lumawak pa ang liwanag. Maraming asteroids at planeta ang nataman. Lahat ay naging kulay lila at tuluyang huminto. Nagpatuloy pa ang paglawak. Kung magpapatuloy ito, baka buong sistema ay ma-freeze. Blurg. Sa mukha ng dugo si Hansen. Napahiwalay siya sa kalasag. Sa sandaling lumayo siya, muling pumikit ang mata ng babae sa kalasag. Nawala ang kakaibang liwanag. Pero nanatiling frozen ang espasyong iyon. Si Menglay, ang Lionhead Knife, at ang kutsilyong liwanag ay nakabitin sa ere, parang na-freeze frame sa pelikula. Maging ang mga planetang dati umiikot, ngayon ay lila at hindi na gumagalaw. Isang eksenang hindi dapat umiral, parang bangungot na naging totoo. Tahimik ang buong sistema. Walang kahit sino ang nagsalita. Lahat ay nakanganga, natulala. Masyadong nakakatakot ang nakita nila para maintindihan. Walang imik si Miss Mirror. Kumaway siya, at isang salamin ang lumitaw. Pumasok siya roon at nawala. Kabanata 2575. Umalis na tayo, sabi ni Hansen nang makabalik siya sa White Whale. Pinayagan niyang si Bauer ang magmaneho ng barko palayo. Pakiramdam niya ay talagang masama. Wala nang natitirang enerhiya sa kanyang katawan, at tila babagsak na ang kanyang laman. Pati ang Peacock King Soul Robe niya ay naubos. Kung hindi niya ginamit ang kanyang Super God Spirit Body upang ihiwalay ang sarili sa Shield of the Medusa's gaze, siguradong siya at ang Peacock King Soul Robe ay naging abo na lang. Sobrang nakakatakot, naisip ni Hansen habang iniisip pa rin ang nangyari. Ang kapalit ng paggamit sa Shield of the Medusa's gaze ay masyadong mataas para tanggapin niya ng kusa. Lalo pat bahagya pa lang nabubuksan ang mga mata ng babae sa kalasag. Sino ang makakapagsabi kung gaano kalaking kapangyarihan ang kailangan upang tuluyang mabuksan ang parehong mata? Hanggat hindi pa siya nagiging isang deified, hindi na niya ito muling gagamitin. Baka ikamatay niya ito. Sa kabutihang palad, matapos ang lahat ng nangyari, wala nang nang-ahas na habulin siya. Maliban sa ilang space synergenics, walang sino mang nilalang ang naglakas loob lumapit sa kanya. Hindi dahil hindi siya kayang hanapin ng Extreme King o ng ibang lahi, hindi lang talaga sila ng ahas. Nakatambay pa rin sa kalawakan si Menglay na parang isang estatwang yelo na kulay lila. Nakita ito ng mga nagnanais habulin si Hansen, at agad nilang napagtanto na hindi sulit habulin ang ganoong nilalang. Gumastos pa ang Extreme King ng napakalaki para lang alisin si Menglay mula sa kalawakan. Ang kakayahan ni Hansen na gamitin ang Shield of the Medusa's gaze ay isang bagay na hindi kayang paniwalaan ng mga lahi. Isang tunay na sandatang pang-Diyos iyon, at hindi basta deified ang nakakahawak dito. Si Hansen ay isang king pa lamang, pero nagawa niyang gamitin ang nakakatakot na kapangyarihan nito. Kaya't kinatatakutan siya ng lahat ng lahi. Hanggat hindi pa alam ng mga tao kung hanggang saan ang kayang gawin ni Hansen gamit ang kalasag, wala nang naglakas loob na abalahin siya. Kung sakaling magawa ni Hansen na buuin ang kapangyarihan ng Shield of the Medusa's gaze, wala nang makakatalo sa kanya maliban na lang sa isang tunay na Diyos na deified. Dahil wala nang nanghihimasok sa kanyang biyahe, ligtas na nakaikot si Hansen at ang kanyang mga kasamahan sa mga natitirang sistema ng Chaos. Nakabalik sila sa Sky Palace na walang abala. Ngunit hindi maganda ang lagay ni Hansen. Sinipsip ng Shield of the Medusa's gaze ang lahat ng lakas niya. Pagkalipas ng isang buwan, hindi pa rin siya nakakabawi. Malaki ang ibinaba ng lakas ng kanyang katawan. Nanlalambot ang mga tuhod niya tuwing naglalakad. Aabutin pa ng 2 o 3 taon bago siya tuluyang makabawi.
Sa kabutihang palad, wala ni isa sa labas ang nakakaalam ng tunay niyang kalagayan. Nasa loob na rin sila ng Sky Palace, kaya hindi na kailangan pang mag-alala sa seguridad. Ipinadala ng Sky Palace ang ilang matatandang elder upang salubungin sina Hansen at Yisha. Ngunit hindi dahil kay Yisha o sa rebate kundi dahil kay Hansen mismo. May kakayahan si Hansen na basbasan ang mga deified. At pagmamayari niya ang Charming God's Giant at ang Shield of the Medusa's Gaze. Sa mga mata ng Sky Palace, mas mahalaga pa si Hansen kaysa sa buong lahi ng rebate. Kaya't tinrato nila siya ng seryoso. Kung nalaman pa nila na hawak din ni Hansen ang 9-spin Destiny Mirror at ang Purgatory Heaven, ang raised weapon ng Ghana, hindi malalaman kung ano pang magiging reaksyon nila. Nagpahinga muna si Hansen sa Sky Palace. Nagpadala ang Sky Palace ng maraming makapangyarihang deified na bihasa sa panggagamot upang tulungan siya, pero hindi masyadong naging matagumpay ang resulta. Hindi lang kasi sugat ang problema ni Hansen. Lubos na naupos ang kanyang mga jin, at hindi madaling makabawi. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Yisha kay Hansen na naroroon na rin si Han Menger. Labis itong ikinatuwa ni Hansen. Akala niya ay maaaring naapektuhan ang Narumon dahil sa ginawa niya. Kaya masaya siyang malaman na pinayagan pa ring makapasok sina Han Menger sa Sky Palace. Pero hindi pa niya nakikita sina Han Menger. Ngumiti lang si Yisha at hindi ipinaliwanag. Niyaya niya si Hansen na sumama sa kanya. Umalis sila mula sa Synergeneic Space ng Sky Palace patungong kalapit na sistema na pagmamayari rin ng Sky Palace. Marami silang sistemang hawak, at isa ito sa mga pinakamahalaga. Habang lumilipad si Hansen sa tabi ni Yisha, napansin niyang iba na ang paligid. Dati maraming bituin sa lugar na ito, pero ngayon, wala ni isa. Maging asteroid ay wala. May labanan bang naganap dito? Dumating ba ang mga taga-Extreme King? Tanong ni Hansen, nagtataka. Ngumiti lang si Yisha at hindi sumagot. Tumingin siya sa kalawakan. Sinundan ni Hansen ang kanyang tanaw. May nakita siyang maraming bituin, parang normal lang. Pero makalipas ang ilang saglit, narinig niya ang tunog ng kulog na umalingaw-ngaw sa kalawakan. Hindi man ito dapat marinig sa vacuum, pero naramdaman niya ito. Tumingin si Hansen sa pinanggalingan ng tunog at napanganga siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang buong Narumon ay papalapit sa kanila, lumilipat patungo sa walang lamang bahagi ng kalawakan kung nasaan sila ni Yisha. Nakakagulat ang eksenang iyon. May isang nakakatakot na elite ng Sky Palace sa likod ng bituin. Hawak niya ang isang letigo. Tuwing iwinawasiwas niya ito, tunog ng kulog ang naririnig. Ang mga bituin ay parang matatabang tupa na unti-unting itinutulak paaban. Maging ang napakalaking Narumon ay itinutulak patungo sa lugar na iyon. Nangyayari talaga ito. Hindi alam ni Hansen kung paano tanggapin ang nasasaksihan. Hindi niya akalaing posible ito. Ngumiti si Yisha at sinabing, kung hindi ko pinaghandaan, hindi ko ipapahamak ang mga tao ng rebate. Isa ito sa mga deified weapon ng Sky Palace, ang Chase Star Whip. Kaya nitong paamuhin ang mga bituin. Inanyayahan ko ang pinuno ng Sky Palace upang tulungan akong ilipat ang Narumon sa lugar na ito. Kaya tayo nakipag-alyansa sa kanila. Pinanood ni Hansen habang inilipat ang buong Narumon sa bagong pwesto. Inakala niyang inalis na ang dating sistema upang bigyang daan ito. Pagkatapos mailagay ang Narumon sa bagong pwesto, dinala ni Yisha si Hansen upang pasalamatan ang elder ng Sky Palace. Ngumiti ang elder at sinabing, ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Dinala ng elder ang Chase Star Whip at umalis. Sabik na si Hansen na pumasok sa Narumon. Lumipad siya papuntang Planet Eclipse at nakita si Han Menger. Sobrang saya niya. Nag-uusap-usap ang mga rebate tungkol sa kasunduang nagbigay daan upang makiisa sila sa Sky Palace. Pero ang bahagi tungkol kay Hansen ay hindi pa rin napag-uusapan. Dahil mas mahalaga pa si Hansen kaysa sa buong lahi ng rebate, tanging para sa rebate lang ang pinag-usapan ni Yisha. Hindi isinama si Hansen sa deal. May mga mungkahi ang Sky Palace, pero pinili ni Hansen na sumama sa Sky Palace bilang bahagi ng rebate. Hindi siya sumali bilang isang individual. Dahil dito, nawala sa kanya ang maraming benepisyong sanay nakuha niya. Pero dahil sa mga sakripisyong ginawa ni Yisha para iligtas siya, pati ang paglipat ng buong rebate at pagkalaban sa Extreme King, hindi niya magawang iwan ang rebate para lang sa sariling interes. Kabanata 2576. Bahagi na si Hansen ng lahing rebate. Ngunit isa siyang mataas na personalidad sa Sky Palace, kaya malaya siyang makalabas-masok. Tinatrato siya na parang tunay na tagapagmana ng Sky Palace. May sarili pa nga siyang isla sa loob ng Sky Palace, ang maliit na Jade Island na dati na niyang tinutuluyan.
Rehistrado rin sina Little Silver at Little Star na tumira sa Jade Island. Balak sanang gamitin ni Hansen ang kanyang kapangyarihan mula sa Blood Pulse Sutra upang palakasin ang dugo ng dalawa. Ngunit dahil hindi pa rin siya nakakabawi, hindi niya ito magawa. Sinubukang pagalingin ni Little Silver si Hansen gamit ang mga nakakakuryenteng kapangyarihan niya. May kaunting epekto naman ito, pero sobrang kaunti. Ibinigay ni Hansen kay Little Silver ang Thunder God Spike. Dahil magkaugnay ang kapangyarihan ni Little Silver at ng Thunder God Spike, makakatulong ito sa kanyang ebolusyon. Gamit ang glasses, sinuri ni Hansen ang mga nilalang sa paligid niya. Lahat ay may 5-star potential. Malalaman lang ang tunay na potensyal nila kapag naging deified na sila. Isang araw, habang nagpapainit ng katawan si Hansen sa araw sa kanyang isla, nasa tabi niya si Bauer at ginangate pa rin ang kanyang purple ginseng na kahit kailan ay hindi kumukupas. Sina Little Angel at Zero ay naghahanda ng pananghalian. Si Han Menger naman ay nag-e-ensayo gamit ang 6-core snake bow. Nakababa lang si Little Silver at Little Star sa lupa, tahimik. May isang maliit na nilalang na parang puting ball ang nyebe na paikat ikot sa paligid, si Snowball. Isa siyang nilalang mula sa mga sanctuaries. Espesyal siya dahil kaya niyang balutin ang sarili sa isang puting orb na imposibleng sirain. Dinala ni Hansen si Snowball sa Geno Universe mula Planet Eclipse. Malapit si Snowball kay Exi Chinking at madalas itong sumunod-sunod sa kanya. Nang unang dinala sa Sky Palace ang Narrow Moon, wala si Snowball. Nasa piling pa siya ni Exi Chinking. Nag-isip si Hansen kung bakit ipinadala ni Exi Chinking si Snowball sa halip na tumawag lang. Nang makita ni Hansen ang dala ni Snowball, nagulat siya. Ang nobelang Overbearing President Love Love Loove ni Exi Chinking ay ginawa na ng pelikula at ipapalabas na. Ang pagdala ni Snowball ng tiket ay isang pakol na posse club ni Exi Chinking. Naghanap si Hansen sa internet ng universo at nalaman niyang sikat ang pelikula. Tinatawag pa si Exi Chinking ngayon bilang Teacher Exi. Sinubukan ni Hansen alamin kung ilan na ang nabentang kopya ng Overbearing President Love Love Loove, napakarami ng zero. Siguro ay bilyon na. Grabe, gaano kalaki ang kinita ni Exi Chinking. Nanigas si Hansen. Sa dami ng labanan niya at sandatang deified na nakuha, wala pa rin siya sa kinita ni Exi Chinking sa pagguhit. Dapat ba akong mag-drawing din? Naisip ni Hansen. Pero alam niya na wala talaga siyang talent sa pagguhit, kaya isinantabi niya ito. Ipinapalabas din sa Sky Palace ang pelikula. Inaya ni Hansen si Han Menger na manood. Sila lang ang pupunta, kaya eksklusibo para sa kanila ang buong sinehan. Habang papunta sa sinehan, nakasalubong nila sina Yoon Soo-yi, Yoon Soo-sang, at Thousand Feather Crane. Lahat sila ay king class na rin. Kapantay na nila si Hansen sa ranggo. Sa totoo lang, hindi ganoon kabilis ang pag-angat ni Hansen. Mabagal siya dahil kailangan niyang pagsabayin ang 4 na Geno Arts. Kung isa lang ang sinanay niya, at hindi pa The Story of Jins, baka deified na siya ngayon. Kuya Hansen, ayos ka lang ba? Tanong ni Yoon Soo-yi, nag-aalala habang tinitingnan siya. Plano nilang puntahan si Hansen sa Jade Island noon pa, pero hindi pinayagan ng Sky Palace ang mga karaniwang tao na pumasok doon. Kaya ngayon lang ulit nila ito nakita. Mukhang hindi pa magaling si Hansen. Tuyot ang katawan niya na parang usok na karne. Inabot pa ng ilang sandali bago siya makilala ni Thousand Feather Crane. Mas maayos na ako ngayon. Plano ko kayong puntahan ilang araw na ang nakaraan, pero hindi ako pinayagan ni Elder Yoon lumabas ng isla, paliwanag ni Hansen. Alam namin. Sinabihan din kami. Kung hindi lang sana, nakabisita na kami sa Jade Island, sagot ni Thousand Feather Crane. Magsisimula na ang pelikula. Pasok na tayo. Masayang yaya ni Yoon Soo-sang. Binili ni Hansen ang buong sinehan. Malawak ito, kaya inaya na rin niya ang tatlo para manood kasama nila. Dahil alam na ni Hansen ang takbo ng kwento, hindi siya masyadong nakatutok. Pero nabigla siya nang makita kung gaano kaaliw sina Yoon Soo-yi at Yoon Soo-sang. Tuwang-tuwa sila, tumatawa, umiiyak, tumitili. Sa dulo, nailigtas ng bidang lalaki ang isang babae. Nang maghalikan sila, halos maganyong puso na ang mga mata ni Yoon Soo-yi at Yoon Soo-sang. Kahit gaano kalakas ang babae, pare-pareho pa rin sila ng puso, bulong ni Hansen sa sarili. Pagkatapos ng pelikula, nagyaya si Hansen ng hapunan para sa tatlo. Nagkwentuhan sila ng masaya habang pabalik. Bakit parang wala na akong naririnig tungkol kay Lone Bamboo? Tanong ni Hansen kay Thousand Feather Crane. Nagtanong na siya sa iba, pero mailap ang sagot nila. Nag-atubili si Thousand Feather Crane, pero galit na sagot ni Yoon Soo-yi dahil kay Exquisite.
Exquisite. Gulat na tanong ni Hansen. Kilala niya ang pangalang iyon pero hindi niya inasahan na may kinalaman si Exquisite kay Lone Bambo. Suyi, tama na, saway ni Thousand Feather Crane. Hindi ba ako dapat makaalam? Tanong ni Hansen. Umiling si Thousand Feather Crane, may ngiting pilit. Hindi naman sa bawal. Pero wala ka rin namang magagawa. Wala tayong magagawa sa nangyari. Kung ganun, bakit hindi mo nalang ikwento? Tanong ni Hansen. Nag-alinlangan pa rin si Thousand Feather Crane, pero halos masabi na lahat ni Yun Suyi. Maganda ang ugnayan ng Sky Palace at ng Very High. Kadalasang itinuturing na parang sangay ng Very High ang Sky Palace. Kahit hindi kabilang sa tatlong pinakamakapangyarihang lahi, kinatatakutan pa rin sila ng Extreme King. Sa totoo lang, umaasa sa kapangyarihan ng Very High ang Sky Palace. Kaya nang dumating sina Exquisite at iba pang miyembro ng Very High sa Sky Palace, hiniling nilang isama sina Lone Bambo at Yu Shangsen bilang bahagi ng Very High. Hindi ito matanggihan ng Sky Palace. Sumang-ayon si Yu Shangsen, ngunit tumanggi si Lone Bambo sa alok ni Exquisite. Dahil dito, lumala ang tensyon sa pagitan ng Sky Palace at ng Very High. Hindi umatras ang Very High sa kanilang kahilingan. At hindi rin umatras si Lone Bambo. Kaya, ipinaresto ng leader ng Sky Palace si Lone Bambo. Hindi ba't may karapatang tumanggi si Lone Bambo? Tanong ni Hansen, nakakunot ang noo. Umiling si Thousand Feather Crane, mapait ang ngiti. Komplikado ang relasyon ng Sky Palace at Very High. Parang may kasunduan silang pinanghahawakan. Nahihirapan ngayon ang leader namin. Hindi siya makatanggi sa hiling ng Very High. Kung nakakulong si Lone Bambo, ibig bang sabihin yun ay tinigilan na nila ang kahilingan? Tanong ni Hansen, lalong nag-aalala. Napangiti si Thousand Feather Crane, kung ganun lang sana kadali. Wala pang sinasabi ang Very High. Hindi pa nila sinasabi kung kailangan pa ba si Lone Bambo o hindi. Hanggat wala silang opisyal na pahayag, kailangan naming umaksyon. Hindi pwedeng basta na lang naming palampasin ito. Kabanata 2577. Wala talagang konkretong plano si Hansen kung paano sosolusyonan ang sitwasyon. Kung nasa gitna ng digmaan si Lone Bambo at kailangan siya, malugod siyang sasama sa labanan. Pero sa ngayon, nakakulong si Lone Bambo sa mismong kapangyarihang namumuno sa Sky Palace. At wala namang digmaan laban sa Very High. Kaya wala siyang magawa. Ang hirap ng sitwasyon. Hindi naman gustong maging permanenteng miyembro si Lone Bambo ng Very High. Pansamantala lang sana, at bibigyan pa siya ng maraming resources. Marami ang magmamakaawa para sa ganung benepisyo. Hindi ko maintindihan kung bakit napakatigas ng kanyang pagtanggi, sabi ni Thousand Feather Crane habang napabuntong hininga. Sa isip ni Hansen, parang nauunawaan niya ang iniisip ni Lone Bambo pero hindi pa niya ito direktang nakakausap. Kaya hindi siya sigurado kung tama nga ang kanyang hinala. Kinabukasan, pinuntahan ni Hansen si 10th Elder Yun Changkong upang humiling na makabisita kay Lone Bambo. Si Yun Changkong ay ama ni na Yun Suyi at Yun Susang, at siya rin ang guro ni Thousand Feather Crane. Maganda ang relasyon niya kay Hansen, kaya hindi na siya tumanggi. Baka kaya mo siyang kumbansihin na sumama sa Very High. Hindi naman ganoon kasama, sabi ni Yun Changkong. Sumang-ayon si Hansen. Inutusan ni Yun Changkong ang mga tao na samahan si Hansen papuntang piitan. Akala ni Hansen ay pakitang tao lang ang lahat. Pero pagdating niya sa kulungan, doon niya nalamang mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inakala niya. 12 suppressed demon locks ang nakatusok sa katawan ni Lone Bambo. Nakapako siya sa suppressed demon stone, duguan ang buong katawan. Pati mga collarbone niya, butas. Nagulat si Hansen. Dumating ka na, sabi ni Lone Bambo. Nakakadena ang mga braso at paa sa bato, at bagamat halatang hirap, nagawa pa rin niyang ngumiti. Pero wala naman talagang mukhang maayos sa ganoong sitwasyon. Ang 12 suppressed demon locks ay may kanya-kanyang elemento, tubig, apoy, kidlat na may hangin, at iba pa. Lahat ito ay patuloy na nananakit sa katawan niya. Kahit deified na elite, baka hindi kayanin ang ganitong klase ng parusa. Hindi siya agad mamamatay, pero ang tuloy-tuloy na pagpapahirap ay mas masahol pa sa kamatayan. Kailangan ba talagang ganito kasama ang Kratos nila sayo? Tanong ni Hansen, galit at naguguluhan habang tinitingnan si Lone Bambo. Estudyante si Lone Bambo ng mismong pinuno ng Sky Palace. May dugo siyang Sky, at ganito ang Kratos sa kanya. Nakakatindig balahibo. Huwag mo silang sisihin. Ako ang pumili nito, mapait na tawa ni Lone Bambo. Naglabas si Hansen ng bote ng alak na patago niyang dinala. Pinainom niya si Lone Bambo ng kaunti. Pagkatapos uminom, tinanong niya, bakit ayaw mong sumama sa Very High?
Dinilaan ni Lone Bambo ang alak sa labi niya at nagsabing, makakabuti sana kung sasama ako. Kung hindi ako sasama, baka abutin pa ako ng 2 o 10 taon bago ako maging deified. Pero kung pupunta ako sa very high, baka 3 taon lang, deified na ako. Eh kung alam mo palang ganoon, bakit pa rin ayaw mo? Tanong ni Hansen. Sigurado siyang may dahilan ito. Tinitigan siya ni Lone Bambo at hindi agad sumagot. Sa halip nagtanong, ikaw ba, gusto mo bang tumakbong hubot-hubad? Ha, hindi naman siguro, sagot ni Hansen, litong-lito. Ngumiti si Lone Bambo at sabi, ako rin ayaw. Kaya kahit gaano pa karaming benepisyo ang alok ng very high, at kahit gaano kabigat ang parusa, hindi ako pupunta roon. Anong ibig mong sabihin? Mahilig ba ang very high sa ganon? Kailangan bang habarin lahat ng damit habang nandoon? Naisip ni Hansen sina Exquisite at Likir na hubad na naglalaro. Napangisi siya. Siyempre, biro lang ni Hansen yun. Alam naman niyang hindi ganoon kababoy ang very high. Ang very high sense ng mga very high ay kayang madama ang lahat ng bagay sa mundo. Kapag napili ka nila, magiging daluyan ka ng kanilang pandama. Lahat ng ginagawa mo, nararamdaman nila. Kapag kumain ka, malalasahan nila kung maalat, matamis, maasim, o maanghang. Kapag naligo ka, alam nila kung mainit o malamig ang tubig. Emosyon mo, hilig mo, pati pakiramdam mo habang nakikipagtalik, lahat, mararamdaman nila. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pupunta ka ba? Tanong ni Lone Bambo habang nakatingin sa kanya. Ha, ganun sila kabaliw. Nanlaki ang mata ni Hansen. Ayon lang sa pananaw ko yan. Maaaring hindi nila sinasadya na alamin kung sinong babae ang kasama mo sa kama, pero hindi mo sila mapipigilan. Kapag nakakonekta ka na sa kanila, hindi mo na kayang isara ang koneksyon. At malamang, hindi nila gugustuhing putulin ang ugnayan, paliwanag ni Lone Bambo. Sigurado ka bang ganun nga ang sistema? Seryosong tanong ni Hansen. Ngumiti si Lone Bambo. Kung may res ang pinakamaraming karanasan sa very high, kami yun, ang mga Sky. Wala man kaming konkretong ebidensya, pero ilang henerasyon na ang mga Sky na naglingkod sa kanila, 70% akong sigurado sa hinala naming ito. Kung ganun nga, kahit ano pa ang alok nila, hindi rin ako pupunta, sagot ni Hansen, tumango. Ay nalalayan niyang uminom muli si Lone Bambo mula sa bote. Tinanong niya, pero kung patuloy kang tumatanggi, palalayain ka pa ba ng very high? Hindi ko alam, sagot ni Lone Bambo habang umiling. Hindi na nag-usisa pa si Hansen. Nakipagkwentuhan siya ng kaunti pa. Pagkatapos maubos ang alak, umalis na siya sa piitan. Habang naglalakad paalis si Hansen, napaisip siya, bakit ba ganoon ka-interesado ang very high kay Lone Bambo? Dapat may paraan akong matulungan siya. Paglabas niya sa restricted area, nakita niya ang isang lalaking nakasakay sa puting crane, nakangiti sa kanya. Uncle Yu, sambit ni Hansen. Tinaasan niya ng kilay si Yu Shangsen. Si Yu Shangsen ang minsang nagtungo sa teritoryo ng mga dragon para sagipin si Hansen. Kaya lagi siyang magalang dito. Ngumiti si Yu Shangsen at nagsabing, samahan mo ako saglit kung ayos lang. Para ba ito kay Lone Bambo? Tanong ni Hansen habang sumusunod sa kanya. Hindi. Para sa iyo ito, sagot ni Yu Shangsen. Nagulat si Hansen. Bago pa makapagtanong si Hansen, nagpatuloy si Yu Shangsen, may kasunduan ng Sky Palace at Very High. Kaya kung may pinili ang Very High, kailangan nilang sumunod. Kung hindi pupunta si Lone Bambo, kailangan natin ng kapalit. Huwag mong sabihin ako ang pinipili mo, sagot ni Hansen, nakangiting pilit. Maliban kay Lone Bambo, ikaw lang ang may kakayahang pumasa sa panlasa ng Very High, sagot ni Yu Shangsen. Ayoko rin. Hindi ako mahilig tumakbong hubad, mabilis na sagot ni Hansen habang umiling ng mariin. Asahan na ni Yu Shangsen ang ganoong sagot. Kaya malamig nitong tugon, sigurado akong ikinwento na sayo ni Lone Bambo ang tungkol sa Very High. Kaya hindi na ako magpapagod pang kumbansihin ka. Uncle Yu, hindi mo na ako kailangang pilitin. Pareho kami ng paninindigan ni Lone Bambo. Mas gugustuhin ko pang makulong kaysa sumama sa Very High, mariing sagot ni Hansen. Kabanata 2578. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yu Shangsen matapos marinig ang sinabi ni Hansen. Payapa nitong tinanong, narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Sky Alpha na tinawag na Suppressed Demon? Hindi pa, sagot ni Hansen. Wala siya sa mood makinig sa kwento, pero dahil si Yu Shangsen na mismo ang nagsimula, pinakinggan na rin niya. Maayos at banayad ang boses ni Yu Shangsen habang nagsimulang magkwento.
Noong sinaunang panahon, bago pa magkaroon ng interstellar area, sa isang planeta nanirahan ang mga Sky, kasama ang isang demonyo na kumakain ng tao. Araw-araw, isang nilalang ang kinakain ng demonyo. Pero wala itong sariling katawan. Para makakain, kailangan nitong sakupin ang katawan ng isang Sky at gamitin ito para lumunin ang isa pang nilalang. Dahil hindi nila kayang pigilan ang pagsanib ng demonyo, maraming trahedyang nangyari sa mga Sky. Ama ang kumakain sa anak, asawa sa asawa, anak sa mga lolo't lola. Ganito ang paulit-ulit na bangungot hanggang sa isang alpha ang humarap sa hamon. Ibinigay niya ang sarili niya sa demonyo, hinayaan niyang sakupin siya nito. At anong nangyari? Nakulong ba niya ang demonyo? Tanong ni Hansen, interesado na. Hindi. Hindi naman masyadong malakas ang alpha kaysa sa ibang Sky. Kaya pati siya, nasakop din ng demonyo. Ginamit siya ng demonyo para patayin ang maraming Sky, sagot ni Yu Shangsen na tila walang emosyon. Tinitigan niya si Hansen bago nagpatuloy, pero kahit sinaniban na siya, nagawa niya ang isang bagay na hindi magawa ng iba. Lahat ng sinasaniban ng demonyo ay may natitirang kaunting kalooban, pero karamihan sa kanila, bagamat natatakot, hindi nila kayang kaputin ang demonyo. Kahit pa magkunwaring hindi natatakot, nararamdaman pa rin ito ng demonyo dahil kaya nitong silipin ang isipan ng sinasakop. Walang lihim. Lahat ng iniisip mo, alam ng demonyo. Kaya maski anong gawin mo o sabihin mo, hindi ka makakapagtago. Pero ang alpha, siya lang ang naging kakaiba. Anong ginawa niya? Tanong ni Hansen, lalong nagka-interes. Wala siyang ginawa. Nakipagkaibigan siya sa demonyo, sagot ni Yu Shangsen. Akala ko ba nababasa ng demonyo ang iniisip ng mga Sky? Paano niya naloko ang demonyo? Litong tanong ni Hansen. Sigurado siyang galit dapat si Alpha sa demonyo. Napatawa si Yu Shangsen. Iyon ang dahilan kung bakit naiiba si Master Alpha. Hinarap niya ang kalabang pinakakinamumuhian niya, pero nagawa niyang bitawan ng galit at pretuhin ito ng buong kabaitan, parang anak niya. Kahit anong kasamaan ang gawin ng demonyo, patuloy pa rin ang pagpapatawad niya. Tunay at taos puso ang malasakit. Sa buong universo, bukod sa kanya, wala pa akong nakitang kayang gawin yun. Ibig mong sabihin, naantig ang damdamin ng demonyo. Hinala ni Hansen, hindi na mahulaan ang ending ng kwento. Oo, tumimo sa puso ng demonyo ang kabutihan ni Master Alpha. Ayon sa batas ng demonyo, isang araw lang dapat nitong sakupin ang katawan ng isang tao bago ito itapon. Pero kay Alpha, nanatili ito, hindi na muling lumipat sa iba. Hanggang sa makita ni Master Alpha ang kahinaan ng demonyo, at pinatay ito. Sa wakas, natapos niya ang bangungot na dinanas ng mga Sky sa loob ng napakahabang panahon. Nagulat si Hansen. Ginamit ng Alpha ang pag-ibig para mapaniwala ang isang demonyong nakababasa ng isip, at sa huli, pinatay niya ito, ang demonyong natutunan na niyang mahalin. Hindi niya alam kung anong uri ng tao ang may ganoong kakayahan. Kung siya ang nasa posisyon ng Alpha, alam niyang hindi niya kayang gawin iyon. Teacher Yu, isa siyang tunay na santo. Pero ako'y isang karaniwang tao lang. Gusto mo ba akong ayalay sa isang demonyo? Hindi ko kaya yon. Sigurado akong magagalit ako sa very high at baka mamatay pa ako, tugon ni Hansen. Alam niyang may ibig ipahiwatig si Yu Shangsen sa kwento, pero kahit na naiintindihan niya ito, hindi sapat ang pagkaunawa kung hindi niya kayang isagawa. Ayos lang kahit hindi mo kaya. Matutulungan kita, sagot ni Yu Shangsen na may ngiti. Talaga, kaya mo akong tulungan sa bagay na to. Tanong ni Hansen, hindi sigurado kung seryoso ito. Napatawa si Yu Shangsen. Alam mo ba kung bakit Yu Shangsen, ang pangalan ko? Paano ko naman malalaman yun? Isip-isip ni Hansen. Pero ang sagot niya ay, narinig kong mas naging kalmado ka raw mula nang matawag kang Yu Shangsen. Parang nagdadala ng positibong pananaw. Ngumiti si Yu Shangsen. Salamat at ganyan ang tingin mo sa akin. Pero ang totoo, wala akong positibong iniisip. Pinili ko ang pangalang ito para ipaalala sa sarili ko na anuman ang mangyari, kahit pa maging masama ako o makagawa ng hindi kayang tanggapin ng iba, kahit kamuhian ako ng mundo, hindi ko dapat kamuhian ang sarili ko. Dapat may mabuting puso pa rin ako, para mahalin ang sarili ko. Natigilan si Hansen. Ngayon lang siya nakarinig ng ganitong uri ng paliwanag tungkol sa mabuting puso. Ang mga Geno art na pinag-aaralan ko ay batay sa kasamaan. Kapag naiisip ko ang masasamang bagay, mas lumalakas ako. Noong bata pa ako, pumunta ako sa Sky Palace para patayin ang mga elder dahil doon. Pero habang lumalakas ako, lalo ring humihigpit ang hawak ng kasamaan sa akin. Hindi ako nagsanay para pumatay. Nagsanay ako para labanan ang kasamaan sa sarili ko.
Ako lang ang pwedeng magpasya para sa sarili ko. Walang makakagamit sa akin. Kahit ang Diyos. Mahinang nagsalita si Yu Shangsen pero ramdam ni Hansen ang bigat ng mga salita. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung paano ito konektado sa Very High. Tumingin si Yu Shangsen kay Hansen at ngumiti. Ang extreme evil path na sinanay ko ay walang kapangyarihang makadama tulad ng Very High, pero may natatanging abilidad. Kaya kung gamitin ang kasamaan sa akin para sakupin ka. At kapag sinubukan ng Very High na gamitin ang kanilang pandama para pasukin ang isipan mo, ang maaabot lang nila ay ang kasamaan ng isipan ko. Ibig sabihin, ang mararamdaman lang nila ay ang nararamdaman ko. Hindi nila mararamdaman ang kahit ano tungkol sa'yo. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang lahat ng benepisyo mula sa Very High nang hindi ka kailanman binabantayan. Tatanggihan mo pa ba ang ganoong uri ng kapangyarihan? Kaya mo talagang gawin yun. Hindi pa rin pinagdududahan ni Hansen ang sinasabi ni Yu Shangsen pero dahil napaka-imposible pakinggan, kinailangan niyang itanong. Kung hindi ka pa kumbinsido, pwede tayong magsagawa ng pagsubok. Magpakita ka kay Exquisite ng Very High, at doon mo malalaman kung totoo ang sinasabi ko, sagot ni Yu Shangsen na may ngiti. Kabanata 2599. Hindi pa rin lubos na pinaniniwalaan ni Hansen ang sinabi ni Yu Shangsen pero hindi pa rin niya nasusubukan ang mungkahing pagsubok nito. Gusto niyang tulungan si Lone Bambo pero hindi siya papayag na pumunta sa Very High para lang ipaglaban ang kaibigan niya. Nang umalis si Hansen, ngumiti lang si Yu Shangsen. Hindi siya nagalit sa pagtanggi ni Hansen. Pagbalik ni Hansen sa maliit na Jade Island, ipinagpatuloy niya ang pag-absorb ng King Jeans. Gusto niyang maabot agad ang ika-9 na antas ng The Story of Jeans. Tinawag ni Hansen si Gu Qingcheng upang pag-usapan ang tungkol kay Lone Bambo. Nakinig si Gu Qingcheng at sinabi, tama si Yu Shangsen. Kahit sino pa ang ipadala, kailangan pa rin ng Sky Palace na magpadala ng isang kapalit sa Very High. Hindi pwedeng hindi tugunan ang kahilingan nila. Marami namang tao sa Sky Palace. Kailangan ba talaga akong ipadala? Tanong ni Hansen. Umiling si Gu Qingcheng. Hindi ganon ka-simple. Kung ganoon lang, hindi sana nila ikinulong ang paborito nilang anak. Sa tingin ko, hindi sila basta pwedeng pumili. Kailangan nila ng taong interesante sa Very High. Kung hindi, hindi tatanggapin ang kapalit. Kaya nga pinipilit ka ni Yu Shangsen. Hindi naman ako tanga. Kahit imbitahan pa nila ako ng personal, hindi ako pupunta. At gusto pa niya akong magmakaawa sa Very High na parang alipin. Ani Hansen, na may bahagyang ngiti sa labi. Hindi naman ganoon. Para sa karaniwang tao, napakalaking oportunidad ang mapunta sa Very High. Sila nga itong nagmamakaawa para makapasok. Kaso, ikaw at si Lone Bambo ay kakaiba. Kung hindi kayo espesyal, hindi kayo magkaka-interes ang Very High, sagot ni Gu Qingcheng. Wala na ba talagang ibang paraan? Tanong ni Hansen. Depende sa Sky Palace. Kung ayaw nilang makipagbanggaan sa Very High, kailangan talaga nilang magpadala ng isa. Nag-usap pa ang dalawa, pero wala silang maisip na solusyon. Hindi sapat ang kanilang kapangyarihan para kontrahin ang Very High. Kahit anong gawin nila, malamang ay hindi rin epektibo. Kung hindi pa kinukuha si Lone Bambo, ibig sabihin may pag-asa pa. Hanapan natin ng paraan, wika ni Hansen habang patuloy ang kanyang pagsasanay. Maya-maya, dumating si Yon Sui sa maliit na Jade Island. Kapatid na Hansen, may pagpupulong kasama ang Very High. Sasama ka ba? Tanong niya na may inis na tono. Anong pagpupulong? Tanong ni Hansen, nagtataka. Matagal na siyang nagpapagaling at hindi siya nasabihan ng anumang pulong. Ipinaliwanag ni Yon Sui, magkakaroon ng palitan ng kaalaman sa Geno Art sa pagitan ng mga batang miyembro ng Very High at ng Sky. Ang sabi nila'y diskusyon ito, pero sa totoo lang, puro sila lang ang nagsasalita habang kami nakikinig. Anong mga paksa ang tinatalakay nila? Tanong ni Hansen na naging interesado. Malawak ang kaalaman nila sa Geno Arts. Kabisado nila ang mga sining mula sa iba't ibang lahi. Kaya kahit ano ang itanong mo, makakasagot sila. Ganon ba kagaling? Mukhang magandang makinig, sagot ni Hansen. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa mga lecture. Gusto lang niyang matiyak kung ang exquisite na ito ay ang parehong exquisite na nakilala niya sa core area. Nagkasundo sila ng oras ni Yon Sui. Kinabukasan ng gabi, isinama ni Hansen sina Bauer at Gu Qingcheng. Nagkita sila ni Yon Sui at iba pang miyembro ng Sky Palace. Sama-sama silang nagtungo sa pagpupulong. Ang pagpupulong ay ginaganap sa Thousand Lake Island, isang kakaibang isla na may lawa sa gitna, at ang tubig nito ay dumadaloy pababa sa mga mas mababang bahagi ng isla, na parang hagdan ng mga lawa.
Ang mga very high ay nagtipon sa gitna ng lawa sa isang lotus platform na kasing laki ng isang soccer field. Lumulutang ito sa ibabaw ng lawa at may mga pavilion sa paligid. Pagdating ni Hansen, puno na ang paligid ng mga estudyante ng Sky Palace. Karamihan sa kanila ay nakaupo sa pavilion, habang ang mga piling estudyante lang ang pwedeng umupo sa lotus platform kasama ang very high. Kahit sinasabi nilang pantay-pantay ang mga upuan, halata pa rin ng mga very high ang nasa gitnang trono. Ang mga estudyante ng Sky Palace ay nakaupo lang sa gilid, kadalasan nagtatanong, habang ang very high ang sumasagot parang mga guro sa mga mag-aaral. Dinala ni na Thousand Feather Crane at ng magkapatid na yun sina Hansen at Gu Qingcheng sa lotus platform. Kilala ng lahat si Hansen, kaya malugod nila siyang pinaupo sa pinakamahusay na upuan. Ayaw sanang magpakitang gilas ni Hansen at nais lang sanang umupo sa kahit saan, pero halos pilitin siya ng mga estudyante. Hindi niya na ito maindiyan at naupo sa pinakamarangal na lugar. Hindi ito sinadya ng mga estudyante, sadyang mataas ang pagtingin nila kay Hansen. Matapos ang labanan nila ni Meng Lai, naging alamat siya sa Sky Palace. Isa siyang king class na tinalo si Meng Lai. Karapat-dapat siyang maupo sa pinakataas na posisyon, kahit pa may mga half-deified na naroon. Bukod pa roon, kilala siya bilang Master ng Espada, kasama si Lone Bambo. Sila'y itinuturing na mga guro. At dahil wala si Lone Bambo, natural lang na si Hansen ang igalang ng lahat. Makalipas ang kaunting sandali, napuno na ang magkabilang panig ng lotus platform ng mga estudyante. Pero bakante pa rin ang gitnang upuan. Sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, Bulalas ng isang estudyante ng Sky Palace. Dahil sa nangyari kay Lone Bambo, marami sa kanila ang may sama ng loob sa very high. Hindi tulad ng mga nakaraang pagpupulong, ramdam ang tensyon. Habang nag-uusap pa ang lahat, lumipad sa ere ang isang white jade carriage. Hila ito ng 6 na jade beast na mukhang puting tigre, mukhang mga mascot, pero taglay ang nakakakilabot na presensya. Nang maramdaman ni Hansen ang lakas ng mga jade beast, napakunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung anong lahi iyon, pero sigurado siyang mga deified ang 6 na hayop na ito. Ganoon kalakas ang ipinakitang puwersa ng very high. Ni ang pinuno ng Sky Palace ay tiyak na rerespetuhin ang lakas na iyon. Ngunit mali ang hinala ni Hansen, hindi pala si Exquisite ang may-ari ng karwaheng iyon. Karaniwan itong ginagamit ng mga very high kapag bumibisita sa ibang lahi. Kaya hindi ito pagmamay-ari ng isa lang. Paglapag ng karwahe sa lotus platform, bumukas ang pintuan ng Jade Car. Lumabas ang isang lalaki at isang babae. Tulad ng hinala ni Hansen, ang babae ay si Exquisite, ang ikalawang kapatid ni Likir. Pero sa pagkakataong ito, hindi si Likir ang kasama niya, kundi isang lalaking very high. Magkasabay silang lumakad papunta sa gitnang upuan at yumuko sa lahat. Patawad kung kayo'y napaantay. Kung wala nang ibang alalahanin, simulan na natin. Kung may nais kayong itanong, huwag kayong mag-atubiling magsalita. Ako at ang aking kapatid ay sisigot sa abot ng aming makakaya, magalang pero malamig na sabi ng lalaki. Ang yabang. Palitan daw ito ng kaalaman, pero para namang nagtuturo sila sa mga bata, inis na isip ni Hansen. Nang makaupo na sila, sinuyod ng lalaking very high ang paligid ng lotus platform. Napatingin siya kay Hansen na nasa unang upuan, at kay Gu Qingcheng na nasa tabi nito. Pagkakita niya sa mukha ni Gu Qingcheng, natigilan siya. Matagal niya itong tinitigan, bago ibinaling ang tingin sa iba. Kabanata 2600. Napakaganda ng mukha ni Gu Qingcheng, isang ganda na halos maladyosa. Kahit si Hansen, na madalas nakasama niya, ay hindi mapigil ang mapatitig paminsan-minsan. Kaya ang lalaking very high, kahit saglit lang tumingin, ay may kahangahangang pagpipigil sa sarili. Tiningnan din siya ni Exquisite, ngunit mas matagal ang kanyang pagtingin kay Hansen. Natural lang, dahil si Hansen ang nakaupo sa pinakamarangal na pwesto. Walang mga deified sa pagpupulong na iyon, puro mga batang elite lamang. Kaya kung may nakaupo sa pinakaunahang upuan, ibig sabihin ay kinikilala siya ng buong Sky Palace. Ngunit sa oras na iyon, hindi maganda ang ayos ni Hansen. Mukha siyang tuyot at payat, parang isang refugee na matagal nang hindi kumakain. Halos butot balat na lamang siya. Paano kita tatawagin? Tanong ni Exquisite habang tinititigan si Hansen. Napanood na niya ang mga video ni Hansen noon, pero dahil sa bagong anyo nito, hindi niya ito nakilala. Ako si Hansen, tapat na sagot ni Hansen. Pagkarinig sa pangalan ni Hansen, napalingon din ang lalaking very high. Halatang pamilyar siya sa pangalan at mga nagawa ni Hansen. Ikaw pala ang may-ari ng Charming Gods Gian at Shield of the Medusa's Gaze.
Hindi na ako magtataka kung bakit kakaiba ka, wika ni Exquisite ng walang emosyon. Ang tinutukoy niyang kakaiba ay ang panlabas na anyo ni Hansen, hindi iyon papuri. Para sa kanya, swerte lang ang dahilan kaya nagkaroon si Hansen ng dalawang True God Treasures. Sa pananaw niya, walang tunay na lalim o galing sa kapangyarihan ni Hansen, puro tsamba lamang. Sumimangot si Hansen. Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi iyon papuri. Kung wala nang gustong magtanong, ako na ang mauuna. Pag-usapan natin ang phenomenon, sabi ng lalaking very high ng kalmado. Pagkarinig nito, sumeryoso ang mga mukha ng mga estudyante ng Sky Palace. Ang phenomenon ay isang lihim na Geno art ng Sky Palace, hindi kasing espesyal ng textless book pero may halaga pa rin. Ang pagbanggit ni Bixie sa phenomenon ay tila sinasabi niyang mali ang paraan ninyo ng pag-practice. Hayaan ninyo akong itama ito. Ang paraan ng kanyang pananalita ay ikinainis ng maraming estudyante. Pero dahil isa siyang very high, wala ring makapagsalita laban sa kanya. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Napansin ni Hansen na sadya itong napiling paksa. Gusto ni Bixie na ipakita ang galing niya sa harap ng mga kabataan ng Sky Palace, kaya ganito siya magsalita, mataas at mapagmataas. Interesado rin si Hansen sa sasabihin nito. Ang very high na ito ay si Bixie, at gusto niyang marinig kung anong pananaw ang mayroon si Bixie tungkol sa phenomenon. Ang phenomenon ay tumutukoy sa mga phenomenon ng sansinukob. Ito ang dahilan ng pag-iral ng buhay. Ngunit hanggang ang tao, hindi nila kayang maunawaan ang mga bagay na walang anyo. Kailangan nila ng senyales para maunawaan ang hindi nakikita, sabi ni Bixie. Pero ang mga estudyante ng Sky Palace ay hindi na-impress. Karaniwang paliwanag lang ito. Kung sila ang magsasalita, ganoon din ang kanilang sasabihin. Alam ni Bixie ang iniisip nila, kaya malamig niyang dagdag, isa rin akong hanggal. Hindi ko rin kayang makita ang katotohanan kung walang anyo. Kaya may kasabihang, changing kung ikaw ay dadaan sa penomeno at mararanasan ito, saka mo lang ito tunay na mauunawaan. Iyan ang tinatawag na Taoism. Nung unang araw ko pa lang ng pag-aaral ng phenomenon, ganyan na ang paliwanag ng guro. Sana diretsohin mo na, Mr. Bixie, sabat ng isang estudyante. Hindi kumibo si Bixie. Nanatiling blanko ang mukha nito. Simula pa lang, akala ni Hansen na ginagaya lang ni Exquisite ang pagiging malamig. Pero ngayon, nang makita niya si Bixie, napagtanto niyang hindi ito pagpapanggap. Ganito talaga sila. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pag-unawa sa Taoism. Walang iisang tamang sagot, patuloy ni Bixie. Natural ang Taoism. May sarili tayong landas. Hindi natin kailangan ng isang sagot lang, sabat muli ng isa sa mga estudyante. Iyan nga ang sinabi ko kanina, tugon ni Bixie. Kung may penomeno, may patakaran. Kung walang patakaran, walang dahilan. At kung walang dahilan, bakit pa natin ito aaralin? Napatahimik ang estudyante. Nakinig na lang siya. Ipinatong ni Bixie ang isang bagay sa mesa. Lahat ay napatingin. Isang kristal na kahon iyon, mga 12 sentimetro ang lapad. Sa loob ay may isang ladybug na tila yari sa kristal. Parang maliit na beetle. Mukha itong cute. Binuksan ni Bixie ang kahon at dahan-dahang lumabas ang ladybug. Sabi niya, lahat ng nilalang ay may landas, pero mahirap maintindihan kung bakit iyon ang kanilang sinusunod. Ito ang isang xenogeneic beetle na tinatawag na God Spirit Touch. Napakabihira nito. Sa pamamagitan nito, maaari nating maintindihan ang ilang batas ng kalikasan. Pagkatapos ay sinugitan ni Bixie ang kanyang daliri at itinulo ang isang patak ng dugo sa ladybug. Binuka ng ladybug ang bibig at ininom ang patak ng dugo. Pagkatapos, tumigil ito at hindi na gumalaw. Nagulat ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Bixie. Sa katahimikan, nagsimulang magbago ang ladybug. Nagbago ito ng balat. Ang mukha nito ay parang pinipilipit habang unti-unti itong lumalabas sa lumang balat nito, iniiwan ng isang perpektong shell. At hindi doon natapos ang proseso. Muli itong naghubad ng panibagong balat. Sa bawat paghubad, lumiliit ang katawan nito, at ang mga shell ay parang kristal na sining ng isang beetle. 9 na beses itong nagbago ng balat, hanggang ang dating kasing laki ng kamao na ladybug ay naging kasing laki na lang ng barya. Tapos, tumigil ito sa paggalaw, parang pagod na pagod. Lahat ay nakatingin kay Bixie, hinihintay ang paliwanag. Ang God Spirit Touch ay sensitibo sa dugo. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang kalidad ng iyong lahing genes. Kung mahina ang dugo, 1 beses lang ito magpapalit ng balat. Kung mataas ang antas ng dugo, kaya nitong magpalit ng balat ng 8 hanggang 10 beses, paliwanag ni Bixie.
Ayon sa karanasan ko bilang very high, kung kaya mong magpatubos sa God Spirit Touch ng 10 balat, nangangahulugang ang dugo mo ay sapat na upang maging isang tunay na Diyos balang araw, diretsyong dagdag niya.